mula sa Nabota, siya sa frontline ng balitang yan, si Ria Fernandez. Ria, pakibigyan mo nga kami ng detalye tungkol sa sitwasyon ngayon dyan. Sa harap ng deklarasyon ng state of calamity sa Metro Manila, dito sa Camanapa area, marami ng lugar ang hindi madaanan. Partikular nga dito sa Nabotas at sa kalapit na division ng Malabon. Sabi ng LG, nasa 80% na roon ang hindi madaanan dahil doon nga sa mga ayon na Malabon Mayor ng Nabotas Mayor John Yaco, malaking rason sa patuloy na pagtaas ng tubig ang nasirang navigational gate. Anong oras na? 2:38. Ang iba naman, sumakay ng kalesa para makapunta sa kanilang destinasyon. Nakapantay naman ang mga tauhan ng MMDA sa paligid para magbantay at matugunan yung mga nangangailangan ng tulong o rescue. Nakaalerto rin ang taga-DPWH para bantayan naman ang taas ng mga at masikip Hello guys. So, sa mga drainage. we're playing Roblox right now. Disaster Risk Reduction and Management Office, nasa 5 lugar ang hindi madadaanan. So, may phones guys. Kabilang dyan ang Caloocan Sports Complex Road, Pamasawata I got rid Boundary, of it. Llano Road, Zamarte Road at 2nd hanggang 4th Avenue. Habang nasa siyam na kalsada ang hindi pinagkahanan ng kahit My anong user sasakyan. is Kabilang Tyler. Barangay 170 Jamarco Street, Phase 6, Barangay 178, Barangay 172, Abraham Bridge at Lacote Road. Not possible din ang Barangay 173, Barangay Bridge, Barangay 8, sa kabila ng habang sa bahan ng Center. Kaya ba iba mababagin yung mga lokal na pamahalaan? Halimbawa kung meron silang mga kailangan in terms of assistance o yung mga relief goods para sa mga residente. Tama ka dyan, bro. Kailangan ng tulong ng mga kapatid dito. Kaya nga na sinabi ko, I have no Wi-Fi, so 80% na ng kanilang lungsod sa bahan. Sabi naman sa atin ni Labotas Mayor John Chanco, hindi na siya natulong sa ilang ahensya ng pambansa o ng mga national government agency gaya ng Philippine Coast Guard, ng Navy, dahil kung sila na ang mga kakayaning inigas yung mga iba nilang kababayan lalo sa mga lugar na nilalahiran ang mga sasakyan. Nakita ko rin kasi nakasilong kaatan pero kung isahin ko na rin walang pating pa yung pagkulan siya kasi halimbawa dito sa bahagi ng Mandaluyong natutuloy-tuloy pa rin kasi yung pagkulan dito. Pabugso-bugso ang ulan dito sa mga sandaling ito. Kung napapansin nyo, kahit zero visibility na dito malapit yung camera namin, ang lakas ng hampas ng ulan, yung hangin, napakalakas din. Kaya kaya yung baha dito sa mga namin area, sa lahat ng inikot namin, matagal ang paulit-ulit yung mga residente natin, yung mga mananangin sa issue, sa navigational gate, dun sa mga nakabotas doon. Kung gumagana lang daw yung gate, mabilis daw ng kuba yung bayan. Kasi kahit gumagana daw yung lahat ng pumping station, itong we're gonna play Backrooms Race. hindi naman yung gumagana yung gate, nasasana sa harap.
Ayon sa mga nagtutulay ng mga kawain ng City Hall, kasama si Mayor Manny Let's Lacuna, play the video. kinamusta nila ang lagay ng mga Manileño. Binisita rin nila ang mga nasa evacuation center. So, who is this? Samantala, nagkansela na ng ilang domestic at international flight ng Manila International Airport Authority dahil sa pananalasan ng bagyong Karina. Kasama sa kinansela ang ilang flight ng Town Express mula Maynila, papuntang Bacolod, Cagayan de Oro, Zamboanga, Davao, at Manila. Kanselado na rin ang flight mula Maynila papuntang Taipei, Taiwan at pabalik ng KLM Royal Dutch Airlines. Matotal aabot sa 80 flights ang kinansela sa NAIA ngayong araw. May isang flight din na divert sa Clark, Pampanga galing sa Sudan ng Vietnam dahil sa masamang panahon. Para sa iba pang katanungan, pwede niyo po makontak ang Manila International Airport Authority sa mga numerong nakikita sa inyong screen. Pwede rin bisitahin ang kanilang official Facebook page. Matinding bahari ng inabot ng ilan pang probinsya sa Batangas na deklara na ng state of emergency ang My Manila help. government. My At ang help. kapay ng Malacanang, si Camille Samonte. Bigla sa ulan ang baha ang ilang mga bahay sa barangay Poblacion sa Balete, Batangas dahil sa walang patid na buhos ng ulan. Ang Karina at Kabaga, ayon sa barangay, hindi natutulog ang pagbukas sa kanal. Nadalungit sana ng baka papuntang ilog, kaya naman ilang residente ang nagtulog para tuklasin ang pader na humaharang sa kanal. Mistulang kapiran ang high-speed rail, nagsilong mahalang plastic barrier ang ilang mga talakay ang paninitang ginamit sa kanal. Pating naman talaga ng rescue at ang nililito. Kasalukuyan, isinailalim na ang probinsya ng Batangas sa kanal at pinagpag ng state of emergency sa susunod na pamahalaan. Bago nito, sinususpindi ang paso sa lahat ng batas sa pamumuno. Guys, my phone is lagging. Sorry.